pagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan. Panig sa bayan. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga hinihinalang may swine flu virus, umabot na sa halos 3,000 sa buong mundo. Pilipinas, ligtas ba sa sakit? Thermal scanner sa NAIA, posibleng malusutan na may taong may swine flu. Ayon sa DOH, ang live update sa airport, tutukan. Gamot sa swine flu, nagkakaubusan na sa mga butika. DOH, may babala. We don't want self-medication because if you self-medicate, the danger is you might not even follow the full dose. Star witness sa NBN ZTE scandal na si June Lozada, inaresto. Ang update sa kanyang kaso ihatid namin live. Panukala na nagbabawal sa mga mambabatas na mag-abroad kapag may sesyon, muling binuhay. Pero mga kongresistang manonood ng laban ni Pacquiao, di pa awat. Mas maganda na kung masasabi na ang mga kongresista natin nandun, alam niyo yung suntok ni Pacquiao ay baka dumoble yung lakas. Manny Pacquiao, hataw pa rin sa ensayo habang si Ricky Hatton naghahabol pa ng tamang timbang para sa laban nila ni Pacman. Fans nila Pacquiao at Hatton nagpasiklaban. Souvenir item sa bakbakan, mabentang mabenta. Kasalang Julian Santos at Ryan Agoncillo, 2 buwan lang ang preparasyon. Ang mga eksenang hindi nyo pa nakikita, ibubunyag na. At ang madamdaming reunion ng bride na si Juday sa kanyang ama na matagal niyang hindi nakasama, mapapanood nyo na. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol World! Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Inaresto kanina ng mga pulis si NBN witness Rodolfo June Lozada. Si Lozada ang testigo sa munay maanumalya at overpriced na $300 million National Broadband Network Project ng gobyerno kung saan dawit umano si Pangulong Arroyo at ang unang Ginoo. Inaresto siya sa kasong perjury o pagsisinungaling na isinampa laban sa kanya ni dating Presidential Chief of Staff Mike Defensor. At live mula sa Manila Police District Headquarters, nagpapatrol Jeff Caloy. Julius, matapos nga ang buong magdamag na paghihintay, inaresto na ang NBN ZTE deal whistleblower na si June Lozada sa kasong perjury. Nandito siya ngayon sa Manila Police District Headquarters kung saan dumadaan siya sa proseso na pangkaraniwang pinagdadaanan ng mga naaaresto. Buong magdamag, tila nagbibilang ng oras ang kampo ni June Lozada. Mga bilang na sandaling kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Hinihintay ang pag-aresto sa kanya dahil sa kasong perjury na isinampa sa kanya ni Mike Defensor. I already told them naman na I will not resist any arrest. I will just go with them. Pebrero noong isang taon nang bumulaga si June Lozada sa Sambayanan bilang testigo sa umano'y maanumalyang $300 million broadband deal ng gobyernong Arroyo. Ayon kay Lozada, pinipilit umano siya ni Defensor na magsinungaling sa nalalaman niya sa kaso. Ngayon, higit isang taon na nakakalipas, sanay na raw ang pamilya niyang makatanggap ng mga notice mula sa korte. Lalo't 16 na raw ang natatanggap nila na mag-asawa. It's the most painful thing that a parent or a husband would ever go through. Na makita mo yung pamilya mo, anak mo, na umiiyak, asawa mo. Alam ko naman bakit dahil sa akin yun. Pinaninindigan ni Lozada na pinagtatakpan lang daw ni Defensor ang Pangulo at ang koneksyon nito sa NBN ZTE deal. Kaya't handa raw siyang harapin ang pag-aresto at wala raw siyang balak magpiyansa. Kasi kung magbe-bail ako, hahaba lang mag-bail ka, magre-reset na naman ang hearing. And I have to go through that same experience all over again. Tama na. Alas 3 ng hapon ang tuluyan ng damputin ng mga pulis si Lozada. Di pinosasan si Lozada. Di rin bumitaw sa tabi niya ang mga kaibigang madre at ang kanyang abogado. Pagdating sa Manila Police District Headquarters, diretso si Lozada sa loob para i-medical check-up. Walang pinapasok ng media sa loob. Maging ang mga taga-suporta niya tulad ng Black and White Movement at si Senator Alan Peter Cayetano di rin pinapasok.
Matapos ang check-up, dinala si Lozada sa loob ng warrant section. Dito raw siya i-fingerprint at idadaan sa ibang prosesong hinaharap ng mga naaresto. Paliwanag ni Defensor, wag raw lagyan ng bahid ng politika ang pag-aresto kay Lozada. This is not against the administration against Jun Lozada. This is Mike Defensor against what Jun Lozada said in the Court of Appeals. I appeal to Jun Lozada. May anak din siya. Dalawa-dalawa pa nga yung pamilya niya. May mga anak siya at magdadala ng pangalan niya. Alam niya yung nararamdaman ko. Eh, bida pa nga siya dito. Julius, kanina nga lang ay dumating na mga taga-suporta ni Jun Lozada at nasa labas sila ngayon ng Manila Police District. Ito nakikita nyo ngayon sa screen. Ay naglabasa sila kanina para suportahan nga itong si Jun Lozada. Ang sinisigawan nila ay tulungan sana si Jun Lozada dahil hindi naman daw dapat siya ikulong. Nakausap rin namin kanina si Senator Peter Cayetano at ayon sa kanya ay nasa mabuting kalagayan naman daw ngayon si Jun Lozada at hindi pa siya nakukulong. Nasa loob daw siya ng isang kwarto ngayon kasama ang mga kaibigang madre at ang kanyang mga kapatid. Nanawagan din si Senator Cayetano sa kanyang mga kasama sa Senado na sana ay magkaisa raw sila at tulungan nga itong si Jun Lozada. Ito ang naging kanyang pahayag. Nabando na siya na si Jun ng Senado kasi paano nyo arestuhin ang isang taong arestado na? Siya ay nasa ilalim ng custody ng Senado at ang usapan namin nung Senate President si Senator Villar, kapag huhulihin siya ay dadalhin siya sa Senado at kung kailangan siya sa korte, ihahatid sundo na lang siya. Julius, naiulot nga na dito muna magpapalipas ng gabi si Jun Lozada dahil wala pang araw na natanggap na commitment order ang mga pulis galing sa korte na siyang magsasabi kung saan siya ilalagay, kung sa kulungan ba o sa Senado o sa detention center. Kaya inaasahan pa na bukas pa yun na ilalabas. Sa ngayon ay umalis na nga muna ang kampo ni Jun Lozada dahil nag-request nga raw si Lozada ng Japanese food para naman daw kumain dahil nga naging busy nga siya at naging mahirap ang araw na kanyang pinagdaanan. Julius? Jeff, bukod dun sa mga madre na supporter ni Jun Lozada at ni Senador Cayetano, meron pa bang ibang mga kamag-anak o mga kaibigan si Jun Lozada na nariyan ngayon? Julius, nakita nga namin ng ilan sa kanyang mga kapatid na nandito nga at sinesuportahan siya. Nandito rin ang Black and White Movement at ilan pa rin mga personalidad na na sinamahan siya sa NBN ZTE deal hearing noon. Julius? Maraming salamat, Jeff Canoy. Samantala, itinanggi naman ng Malacanang na nakikialam ito sa pagkasampa ng kaso laban kay Jun Lozada. Ayon kay Press Secretary Serge Remonde, dapat ipasa na lang sa korte ang desisyon sa usaping legal sa pagitan ni Lozada at dating Presidential Chief of Staff Mike Defensor. Kinundi na naman ni dating Pangulong Joseph Estrada ang pag-aresto kay Lozada. Kawalan umano ito ng katarungan sa ilalim ng Administrasyong Arroyo at hindi nararapat sa isang demokrasya. Nangamba naman ang mga kamag-anak ni Lozada, si Ligaw City Albay, sa Ligaw City Albay habang pinanonood sa telebisyon ang pag-aresto sa kanya. Natatakot ang pamilya sa posibleng mangyari kay Lozada habang ito'y nasa loob ng kulungan. Umakyat na sa halos 3,000 ang hinihinalang kaso ng swine flu sa buong mundo at 21 bansa na ang apektado nito. Kaya todo na ang pagbabantay ng mga DOH at NAIA sa pagpasok sa bansa ng mga taong posibleng may swine flu. Nagpapatrol Jing Castañeda. Ang 5 taong gulang na si Edgar Hernandez mula Mexico ang itinuturing na patient zero ng Mexican o human swine flu. Ibig sabihin, siya ang unang nagkasakit nito bago ito naipasa-pasa. Pero hindi pa rin matukoy kung paano niya ito nakuha. Sa report ng CNN, nabatid na magaling na ngayon si Edgar. Umabot na sa 2,500 ang mga hinihinalang kaso ng swine flu sa Mexico. 159 ang namatay habang 26 naman ang kumpirmadong nagkasakit nito. Sa pinakahuling tala ng Reuters, umakyat na sa 2,735 ang hinihinalang kaso ng swine flu sa buong mundo. 113 ang kumpirmado. 21 bansa na ang apektado ng swine flu, kabilang ang South Korea na nasa Asia. Health officials confirmed today that Sa report ng ABS-CBN North American News Bureau, bagamat may 45 kumpirmadong kaso ng swine flu sa New York, wala pang Pilipino roon ang tinamaan ng sakit. Isa si Mary Lou sa mga residente doon na naaalarma sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagkaka-swine flu. We advise people to watch out,
May kilala po ba kayong Pilipino